Hello! Welcome back to my YouTube channel. I'm Kim, your online hairstylist. So for today's video, I'm going to make a reaction video sa mga nagbi-bleach ng buhok. Para sa inyo ito. Kasi marami talaga ang nagdi-DIY talaga ng bonggang-bongga ng bleach, di ba? Yung iba talaga nasusunog. Pasalamat nga kayo at hindi pa kayo nakakalbo. Di ba? Hindi nyo pa naranasan talaga na halos kalahati ng buhok nyo talaga ay halos mawala na. 'Di ba? Like this video na panoorin nyo to. 'Di ba? Chinek na siya. Oh my God. 'Di ba? Diyos ko, oh, para na siyang, 'di ba? Para na siyang spaghetti, no? Para siya ng noodles, 'di ba? Nakakaloka, 'di ba? Kasi yung iba kasi talaga, 'di ba? Kung makapag ano, 'di ba sa salon pa nangyari 'yan, 'di ba? Yung iba kasi talaga pag nag-apply agad ng per session ng pang bleach, sinasagad-agad ng anit. Sinasagad-agad hanggang sa anit. Dapat kasi talaga 1 inch away from the scalp muna talaga ang pag-bleach muna. Tapos sa second session, saka ka maglagay na sa roots kasi may body heat. O like this one, di mo. Kaya ba nagnahiya na siya, di ba? Nag, ano na siya, taranta na yung stylist, di ba? Binanlawan na kasi nga kahit yung kasama nung customer, di ba? Naloka na kasi nga siguro nag-worry talaga sa book niya, sa book na kasama niya, 'di ba? Alam ko matagal ng video 'to eh. Ngayon ko lang nakita sa TikTok eh. Pero 'di ba? Oh, nakakaloka 'di ba? Dapat hindi kasi ganyan talaga ang pag-a-apply. Ngayon binanlawan na nila, 'di ba? Mm. Ah, oh, sumasama na siya, sumasama na yung buhok, 'di ba? Tulala na kasi si Kuya. Taranta na si Kuya, 'di ba? Hindi niya gagawin si kasi naman, masyado naman kasi magbabad ng bleach, 'di ba? Mm, pak, 'di ba? Tinago pa ni Kuya. Akala pa niya, akala pa niya may tago niya yung pagkakalbo na ng customer, 'di ba? Pinapaliwanag pa ng isa, na matibay daw, matibay pa daw. 'Di ba? Yun ang mga nakakaloka sa mga, yun ang mga nakakaloka sa mga nagbi-bleach, nagdi-DIY. Pero hindi DIY ito. Yung video na to sa parlor na ganap yan. Kasi may mga stylist talaga malimit na hindi ko masana nila lahat, di ba? Kahit alam na nila na hindi na matibay yung buhok ng customer, may mga previous na color na, di ba? Diet mo pa rin sila. Kumbaga, para kumita lang, sige, i-bleach, pupush nila yung bleach na hindi na kaya ng buhok talaga. Kasi pag may mga previous talaga na color na ang buhok, hindi na talaga dapat binibleach yun. Kasi nga, maratok na yun. Kasi color treated na yun. Hindi na maaari yun, di ba? Kaya dapat wag nang ipilit ng mga stylist talaga na i-bleach ang buhok. Ako nga, ay Diyos ko, bago ko mag-bleach talaga ng buhok sa customer, talagang super tanong muna ako kung nagpapareban siya, 'di ba? Kasi kung nagpapareban siya, tapos magbi-bleach na siya, hindi siya makakapagpareban, 'di ba? Kahit kailan kasi nga hangga't di natatanggal yung hangga't hindi natatanggal yung na-bleach ng buhok, 'di ba? Eh kasi akala kasi yun ng iba, 'di ba? Pag daw na wala yan ng itim, wala na yung bleach. Hindi, kinover up mo lang yung bleach. Pero mas tumindi pa lalo na na-damage yung buhok kasi nga, kinulayan mo pa siya, di ba? Kaya hindi talaga dapat ganun, di ba? Kasi minsan talaga may mga stylist talaga na, syempre, hindi mabusisi sa mga customer, di ba? Pag nagtanong ng gantong service, papa-bleach, di ba? Dead man na sila. O papaupuin na, 'di ba? Hindi mo natatanungin yung mga history kung ano ba mga pinagawa ng mga past, 'di ba? Eh kasi hindi naman sa pag-ano kami talaga tatanungin namin, 'di ba? Tatanungin namin talaga kung nagpa-reban o saan na kung ano mga pinagawa sa buhok, 'di ba? Hindi kasi pwede basta-basta, 'di ba? O tulad din ng video na 'to, tinan mo 'di ba? Nakalbo na siya. Kasi nga, 'di ba? Mukhang nire-reban niya ang
buhok, tinry niyang ano, siguro straight ang buhok tapos naka-bleach, 'di ba? Oh, nakalbo na tuloy siya, 'di ba? Ayan dapat talaga ang hindi natin gagawin sa ating mga buhok. Maawa kayo kapag ang buhok nyo ay alam nyo na na-damage na, wag na kayo mag-bleach. May re-recommend nga pala ako sa inyo na mas maganda. Kung kayo talaga yung napakapilit nyo talaga na gusto nyo talaga magpa-bleach at gusto nyo talaga mag-achieve ng passion color, pwede kayo mag-bleach. Sige, 1 inch away. So, sa first session nyo ng bleach, ay sige, mag-apply kayo ng bleach, 1 inch away from the scalp. Then, pagka-rinse nyo, sa pangalawang session, wag nyo nang i-bleach ang buhok nyo. Kasi nga, ang ipanlalagay nyo na mismo ay yung may product ang Bremod na 0.0030 sa dulo. Bali, ito yung super lightening cream ng Bremod. Bali, mas maganda mo na lang i-apply ito para sa roots mo kapag ikaw magpa-second session na para sa lightening ng buhok mo para ma-achieve mo yung matingkad na paputi na, di ba? Mag 0.00 ka na lang. Mas safe ito kaysa sa mga papangalawang session ka pa ng bleach, di ba? Mamaya, di ba? Kasi talaga, wag talaga, may body heat kasi talaga tayo. Di ba? Mainit ang part talaga ng anit natin, ng buhok natin malapit sa anit. Kaya kapag naglagay agad ka ng diretso na sa may anit mo, di ba? Mas mabilis na de-develop yung kulay, yung bleach. Kaya umiinit. Talagang yung iba talaga nakakalbo. Kaya talagang sa video na pinakita ko sa inyo kanina, huwag nyo talaga isagad sa anit. Kahit pangalawang session na. Kasi sa pangalawang session ng bleach nyo, di ba, matindi pa rin ang init ng bleach na yon, di ba? So, kung maaari talaga, wag na muna kayong mag-DIY ng bleach. Kung gusto niyo talaga sa parlor kayo, tapos tanungin nyo kung anong i-advise sa inyo ng stylist. Kasi ma-check na lang yung buhok nyo kung okay pa ba sa bleaching, di ba? Pero kung hindi na, manahimik na kayo, wag na kayo mag-bleach ng buhok, di ba? So, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana naman ay may natutunan kayo at wag na kayong maawa kayo kung dry na ang buhok nyo, wag na kayong mag-bleach. Okay? Bye-bye and thank you for listening. Thank you for watching.